Pinilit ni Mung na tibayan ang kanyang loob habang pinapasan ang bigat ng sitwasyon. Nauna nang tumalon si Legion sa kailaliman at wala na siyang ibang mapagpipilian kundi sundan ito. Ang manatili roon ay nangangahulugang harapin ang mga mandirigmang walang awang papalapit, tanggan ang kanilang mga sandata at naglalagablab sa iisang layunin, ang pumatay. Hindi man lang nag-atubili ang mga humahabol, worry bang nabura na sa kanilang isipan ang takot. Sa halip, buong galit at determinasyon silang sumugod, dala ng gamot na tumakbo sa kanilang dugo, gamot na pumawi sa kanilang instinct para mabuhay at pinalitan ng bulag na hanggaring pumatay. Napamura si Mung sa galit at hindi makapaniwala sa nakita. Para sa kanya, lubusan nang nawala ang katinoan ng mga ito, nilamon ng fanatismo. Habang ilinaw ang tanawin sa likod ng makapal na hamog, bumulaga sa kanila ang mataas at matigas na bangin, isang pader na bato na tila nagbabanta ng tiyak na kamatayan. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Mung, tiyak na madudurog siya roon. Ngunit sa huling saglit, may humila sa kanyang damit at itinabig siya. Si Legion pala iyon, ginamit ang kanyang void steps upang mailihis ang direksyon at maiwasan ang nakamamatay na pagbagsak. Hindi man kayang ipagpatuloy ng matagal ang teknik, sapat na iyon upang maitama ang kanilang landas at manatiling nakalutang sa hangin. Humahampas ang malakas na hangin sa kanilang basang katawan habang patuloy silang bumabagsak. Nagulo ang isip ni Mung, ngunit pinilit niyang magtiwala ng buo kay Legion, iyon lamang ang paraan upang mabuhay. Para kay Legion, tila walang alinlangan ang lahat. Ang kanyang tiwala sa sarili ang naging haligi ng katatagan sa gitna ng kaguluhan, at iyon ang nagsilbing sandigan ni Mung. Pagdaka, sinalubong sila ng lawa sa isang malakas na pagsabog ng tubig. Kumalat ang puting bula ng lamusong sila, halos mawala ng ulirat sa bigat ng tama. Ngunit sa ilalim ng tubig, isang sandaling kapayapaan ang dumampi sa kanila, malamig, nakapagpapalinis, at nakapapawi. Ilang saglit pa, lumitaw silang parehong hinihingal, umaagos ang tubig sa kanilang mga mukha. Si Mung ang unang nagsalita, mariing nagpapaalala kay Legion na baka humahabol pa rin ang mga kasapi ng Flying Swallowtail Association. Subalit wala ng agarang panganib. Ang mga mamamatay tao sa itaas ay hindi na kontrol ang kanilang pagbagsak. Dahil sa kakulangan ng disiplina at teknik, para silang mga ibong na bigla na bumangga sa bangin at nagbagsakan sa tubig. Marami ang agad na namatay, walang pag-asang makaligtas. Pinanood iyon ni Legion nang walang emosyon at malamig na sinabi na inaasahan na niya ang ganoon. Aniya, hindi sapat ang bilang kung kulang sa kakayahan. Para sa kanya, natural lamang na mamatay sila na parang mga insekto. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Mung, pinakawala ng isang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Gayunpaman, hindi pa rin niya malimutan ang tapang ni Legion na tumalo ng walang pag-aalinlangan, umaasa lamang sa maliit na tsansa ng kaligtasan. Samantala, unti-unti nang lumulubog ang araw, pinapalamutian ang kalangitan ng mga matengkad na kulay. Sa harap ng tanong ni Mung, sumagot si Legion sa biro at may gun ng loob, na inisip lang daw niyang magandang pagkakataon iyon para muling makaligo sa lawa matapos ang matagal na panahon. Ilang araw silang tumatakbo mula sa walang humpay na pagtugis, at pakiramdam nila'y bumaba sila sa impyerno. Kaya nang dumampi ang sinag ng dapit hapon at nagbigay ng katahimikan, tila isang himala iyon. Kahit panandalian, napakahalaga ng gabing iyon. Samantala, muling bumalik sa normal ang buhay sa lungsod. Ang mga karaniwang mamamayan, bagaman nayanig ng labanan sa pagitan ng Northern Heaven Supreme Family at Southern Peak Alliance, ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain na para bang walang nangyari. Ngunit hindi lahat ay nakatagpo ng kapayapaan. Si Cherayan, lalo na, ay naglalakad na balisa sa mga pamilyar na kalsada. Ang kanyang ama ay bigla na lang naglaho na parang bula, walang iniwang balita o bakas kahit na matagal na niyang hinahanap. Nais pa nga sana niyang yayain itong maghapunan bago muling lumisan, ngunit umalis ito nang hindi man lang siya nasalayan. Mag-isa siyang nakatayo sa gitna ng mataong lungsod habang unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib ang pangamba. Kaninang umaga, isang sugo mula sa Northern Heaven Supreme Family ang dumating upang makipag-usap kay Liu. Bago ito lumisan, nakipag-usap pa ito kay Cherayan at sinabing hindi niya kailanman dapat ipilit ang sarili sa kasal na hindi niya nais.
Nangako rin itong ipapaliwanag ang lahat kay Chun mismo. Pinaniwalaan ni Cherayan ang mga salitang iyon at naghintay, buo ang tiwala na babalik agad ang kanyang ama. Ngunit habang lumilipas ang mga oras ng walang balita, lalo lamang sumisidhi ang bigat ng kanyang kaba. Upang maibsan ang isip, nagpasya siyang maglakad sa palengke, ngunit doon ay ramdam niya ang kakaibang tensyon. Habang dumaraan siya sa mga tindahan, naramdaman niyang sinusundan siya ng mga bulungan. May mga nakapansin sa kanya at nagtanong kung siya nga ba ang anak ng pinuno ng Righteous Sword Sect. May iba namang nagbanggit ng masamang balita tungkol kay Liu kaninang umaga. Pilit na nagpatuloy si Cherayan, ngunit lalong bumigat ang kanyang loob. Ang mga pabulong na usapan ng mga tao ay tila nagiging isang di nakikitang bigat sa kanyang balikat. Habang nakatigil siya sa isang pwesto ng gulay, nagulat siya nang bigla siyang palayasin ng may-ari ng tindahan, malamig at matalim ang tono, parang kaaway ang turing sa kanya. Hindi niya mapigil ang magtanong kung ano ang nangyari at bakit ganoon ang kanilang pagtrato. Nagningas ng matinding puot ang mga mata ng lalaki habang inakusahang anak ni Cherayan ang isang mamamatay tao. Nabigla siya at napatitig lamang, hindi makabuo ng tugon. Nakita ng lalaki ang kanyang pagkalito at doon nagsimula itong magpaliwanag ng may matinding galit. Ipinahayag nito na ang kanyang ama, si Li Chu, pinuno ng Righteous Sword Sect, ay umano'y nagpatay ng buong pamilya ni Li Hanjiang kinabukasan ng umaga. Mabilis na kumalat ang mga bulong sa paligid. Ang mga tao'y nagsalita tungkol sa trahedya na parabang ito'y isang di matututulang katotohanan. May nagsabi pa kung paanong si Li Chu, na minsang kinilalang uliran ng kabutihan, ay nagawa raw ang ganoong kalupitan. Isa namang nagdagdag na baka nagkaroon lang ng pagtatalo si Li Chu at si Li Hanjiang matapos itong uminom ng sobra. Nanigas ang buong katawan ni Cherayan sa pagkabigla. Hindi niya matanggap kahit saglit ang akusasyon. Si Li Hanjiang ay naging matalik na kasama ng kanyang ama. Paano niya magagawang patayin ito? Ngunit patuloy ang bulungan ng mga tao, animoy kumpirmasyon na wala pa siyang kaalaman. Marami sa kanila ang nakarinig lamang ng balita mula sa mga nagdaraang mandirigma na konektado sa Northern Heaven Supreme Family. Maya-maya, isang pangungusap ang tumagos sa kanyang pandinig na parang talam ng espada, si Liu raw ay nabihag ng Northern Heaven Supreme Family. Nagbanggaan ang kanyang mga iniisip sa takot at gulat, tiyak na patibong iyon, isang paghihiganti dahil sa pagtanggi niya sa alok na kasal. Binalot siya ng matinding galit at pangamba. Bago pa man siya makapag-isip, tumakbo si Cherayan mula sa palengke, diretso patungo sa tirahan ng Northern Heaven Supreme Family. Nanalangin siya ng same time na sana'y buhay pa ang kanyang ama. Pinilit niyang bilisan ang bawat hakbang hanggang sa isa na lang na liko ang natitira bago marating ang malalaking pader ng mansyon. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, ay may isang figure ng babae na agad niyang nakilala. Nanlaki ang mga mata ni Cherayan nang mapagtantong si Sila, ang ina ni Lijian, ang naghihintay sa kanya. Humarap si Sila nang may payapang lakas at inamin na inaasahan na niyang darating si Cherayan. Para bang alam na nito ang mangyayari at nakahanda na siyang tumulong. Dama ni Cherayan ang ginhawang unti-unting bumabalik sa kanyang dibdib. Bagamat wala pang katiyakan tungkol sa kalagayan ng kanyang ama, sapat na ang presensya ni Sila upang ibalik ang kapayapang minsang ibinigay sa kanya ni Lijian. Magkasama silang tumuloy sa loob ng malawak na bakuran, sinasalubong ng gintong liwanag ng dapit hapon na nagkukulay sa mga bubong ng mansyon. Nang tuluyan silang makaharap sa pinuno ng Northern Heaven Supreme Family, sinalubong sila ni Chyanse ng may magalang na anyo at ngiting tila kontento. Ipinahayag niyang ikinagagalak niyang makilala si Cherayan, bagamat halatang nagtataka siya sa hindi inaasahang presensya ni Sila. Walang paghingi ng paumanhin ang babae sa pagsama. Sa halip, ibinunyag ni Sila na sinubukan niyang damhin ang presensya ni Liu sa loob ng mansyon ngunit nabigo siya. Hindi niya maatim na iwan si Cherayan na mag-isa sa ganitong panganib kaya't ipinilit niyang sumama. Tahimik niyang napagtanto na sadyang malupit ang mundong ito, at hindi niya hahayaang harapin ng dalaga ang panganib ng walang kasama. Sa kaloob-looban ni Chyanse, isang lihim na paghanga ang umusbong para kay Sila, na bighani sa kakaibang karisma ng babae. Subalit kasabay noon ay isang sumpang lihim na galit para kay Lijian, ang anak ng ganitong pambihirang babae.
Saglit na binalot ng inggit ang kanyang isipan bago niya muling tinakpan ng pagpapanggap ang mukha. Sa wakas, hinarap niya ang pakay ng mga panauhin. Ipinagpalagay niyang dumating ang dalawa upang hanapin si Liu, at ipinaliwanag na dahil sa bigat ng insidenteng kinasangkutan ng pinuno ng Righteous Sword Sect, hindi maaaring makita ito sa ngayon. Marahan namang umiling si Sila, nagningning ang matatag na determinasyon sa kanyang mga mata. Iginiit niyang walang katuturan ang basta na lamang paniwalaan na si Liu ang may sala. Mas makatwirang isipin na may ibang taong nasa likod ng buong pakana. Ngunit sa ilalim ng maskara ng magalang na pananalita, tinanggihan ni Cheyenne ang ideya. Aniya, mayroon umanong mga saksi sa masaker at sisimula ng kanilang pamilya ang masusing investigasyon sa loob ng 5 araw upang mabatid ang katotohanan. Bagamat pansamantalang nakapagbigay ng kaunting ginhawa sa nanginginig na puso ni Cheyenne, lalo pa rin siyang binabagabag ng pangamba. Sa isip niya, baka may masamang plano na nakatago sa likod ng pangakong iyon. Pinatibay niya ang kanyang loob at nagsalita, iginiit na dapat mayroong matinding pagkakamali sapagkat hindi kailanman magagawa ng kanyang ama ang ganoong kabangisan. Bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, pinutol siya ni Cheyenne. Sa malamig na tinig na may halong pakitang gilas, idineklara niyang gagawin niya ang lahat upang mapatunayang walang kasalanan ang magiging hinaharap nilang kamag-anak sa bisa ng kasal. Para kay Cheyenne, tumama yun na parang sampal. Doon niya lamang napagtanto na hindi pa rin sumusuko ang matandang ito sa alok ng kasal, isang bitag kung saan nakatali ang kalayaan ng kanyang ama sa kanyang pagsang-ayon. Binitawan ni Cheyenne ang usapan at hinayaan ang kanyang ekspresyon na mabahira ng malaswang ngiti habang tumingin kay Sila. Alam ni Sila ang likas na kahalayan sa likod ng ngiting iyon, at nanlamig ang kanyang puso. Sapagkat sa mismong sandaling tinangkang pagnizan ng matandang iyon ang pinakamamahal ng kanyang anak, naihukay na rin niya ang sarili niyang libingan. Sa isang magiliw ng ngiti, tinakpan ni Silhab ang nakatagong puot na kumukulo sa kanyang puso. Alam niyang hindi kailanman patatawarin ni Legion ang ganoong kawalang galang, at kung gugustuhin ito, kaya nitong lipulin ang buong angkan ng lalaki ng walang pag-aalinlangan. Ang ideyang ito ay halos nagdulot sa kanya ng munting kasiyahan. Sa kanyang isipan, naisip pa niyang baka sakaling makisali siya para lamang sa kasiyahan. Samantala, malayo sa mga suliraning politikal, patuloy na tumatakas sina Legion at Yang mula sa walang humpay na habol ng mga mandirigmang kasapi ng Butterfly Bloodnet. Ang kanilang taktika ng tuloy-tuloy na pag-iwas sa direktang sagupaan ay nakatulong upang mapanatili ang kanilang lakas, subalit ramdam na nila ang papatinding bigat ng sitwasyon. Mariing nagmumura si Mung sa walang katinag-tinag na determinasyon ng kanilang mga tagayusig. Isang bagong alon ng mga kalaban ang dumating, maingat na nakapwesto at lumalapit sa bawat tibok ng oras. Sa wakas, napagtanto ni Legion na hindi sila maaaring tumakbo magpakailanman. Bagaman nais pa niyang magtipid ng lakas, napilitan siyang huminto at humarap sa paparating na kaaway. Sumiklab mula sa kanya ang demonyong enerhiya, bumalot sa kanyang palad na tila malagim na alon ng kadiliman. Naisip niyang kung wala ng ibang paraan, tatapusin niya ang lahat sa iisang hampas. Ngunit bago niya maibuga ang nakamamatay na puwersa, biglang sumipol ang isang hindi pamilyar na tunog na pamunit sa hangin. Natigilan si Legion, nagulat sa di inaasahang ingay. Kasabay nito, nag-alinlangan ang mga humahabol na mandirigma. Ang kanilang mga galaw ay naging magulo at sila'y napilitang huminto, worry nalilito kung ano ang susunod na gagawin. Hindi napigilan ni Mung ang magtanong kung bakit bigla silang umurong. Umiti si Legion nang may halong pang-uuyam at biro. Isinaad niyang marahil natabunan na sila ng takot. O baka naman oras na muli upang inumin ang lasong tinatawag nilang gamot, na nagpapaalab sa kanilang walang saysay na galit. Kung hindi takot ang dahilan, inisip niyang baka may dumating na bagong utos upang sila ay umatras. Sa kanyang isip, isa lamang ang posibleng dahilan, ang misteryosang babae na lumitaw sa tuktok ng bundok kanina marahil ang nag-utos na umatras sila. Habang hinihingal pa, inamin ni Mung na wala rin siyang kasiguraduhan. Praktikal nitong iminungkahi na bumalik na sila kaagad, sapagkat tiyak na naghihintay na sa kanila si Cheyenne. Umisi si Legion, at sa pagbanggit kay Cheyenne, bahagyang nabawasan ang bigat na kanyang dinadala.
Sa puntong iyon, pabirong nagtanong si Mung kung nahawakan na ba ni Legion ang kamay ni Che Ryan. Huminga ito ng malalim at may pag-aatubiling umamin na hindi pa. Natawa ng malakas si Mung, worry ng uuyam sa kabiguan ng kanyang batang amo. Ipinaliwanag naman ni Legion na hindi ito dahil sa kakulangan ng tapang o kakayahan, kundi dahil sa kanyang malasakit sa damdamin ni Che Ryan. Gayunpaman, patuloy na nambuske si Mung, nagtatanong kung iyon ba talaga ang uri ng konsiderasyong nais ng isang babae. Sa isang mapait na biro, sinabi ni Legion na mahusay nga si Mung sa teorya, pero wala namang karanasan. Hindi nakaimik si Mung nang iwan siya ng kanyang amo, paalala na niwala rin siyang sariling iniibig na naghihintay para sa kanya. Habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, napunta ang usapan sa mas seryosong paksa. Ipinahayag ni Mung ang kanyang pag-aalala kung mananatiling ligtas ba ang Divine Wind Manor. Sa tugon ni Legion, tiniyak niyang hindi kailanman mag-aatubiling kumilos ang kanyang ina kung may bantamang lalapit, lalo na kung ito'y may kinalaman sa kanya. Samantala, sa pagbabalot ng gabi sa syudad, natapos na nina Che Ryan at Sela ang kanilang pag-uusap kay Cheyenne. Sa labas ng bakuran ng pamilya Northern Heaven Supreme, nagpasalamat si Che Ryan kay Sela sa pagsama sa kanya sa napakahirap na araw. Umiti lamang si Sela at sinabing hindi na kailangang magpasalamat. Ibinahagi niyang balak sana niyang isama si Liu kung naramdaman niya ang presensya nito, ngunit wala siyang natagpo ang bakas nito sa loob ng ari-arian. Hindi nagpatinag si Che Ryan at iminungkahi niyang maghanap sila ng iba pang paraan dahil mayroon pa silang panahon. Tumango si Sela at pinaalalahanan siyang suriin ng mabuti ang bawat posibleng landas. Sa kanyang isipan, nakaramdam ng katahimikan si Che Ryan dahil sa presensya ni Sela, na sa kanyang paningin ay mistulang salamin ng katatagan at paninindigan ni Legion mismo. Pagtapos ng kanilang usapan, marahang pinauwi ni Sela si Che Ryan upang makapagpahinga. Ngunit hindi siya agad umalis. Napansin niyang may mga aninong gumagapang sa dilim, worry mga insekto na nagkukubli. Nang tuluyan ng lumayo si Che Ryan, malamig na tinawag ni Sela ang mga nagtatago, inuutusan silang magpakita. Mula sa kadiliman, unti-unting lumabas ang ilang figure sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Sela, na may halong mapaglarong pagtataka. Sa kanyang isipan, inisip niyang kahit papaano, may kabataran si Cheyenne sa kalidad ng mga tauhang kanyang ipinadala. Samantala, habang patuloy sa paglalakbay si Legion, muling napunta ang usapan kay Sela. Tinanong niya si Mung kung tunay ba nitong alam kung anong uri ng babae ang kanyang ina. Ipinahayag niya nang may paghanga na ang kanyang ina ay lubhang malupit, at hindi magdadalawang isip na parusahan ang sinumang magnanais na agawin ang bagay na kanila. Sa parehong sandali, inalis ni Sela ang dalawang marangyang palamuti mula sa kanyang buhok, at hayaan itong bumagsak sa kanyang mga balikat. Lalong lumakas ang kanyang presensya, at ang paligid ay nabalot ng nakamamatay na enerhiya. Dumating siya upang tulungan si Che Ryan na tanggihan ang sapilitang kasal na ipinipilit ng Northern Heaven Supreme Family. Ngunit ngayoy naglakas loob pa ang matandang iyon na ituon ang kanyang maruming pagnanasa sa kanya.